Sa buhay mo, hindi imposibleng walang taong magbibigay ng oras niya para sa'yo. Yung tipong tao na laging nandyan. Yung kaya niyang ipagpalit ang ibang bagay para lang mapasaya, makausap at makasama ka. Yung willing magsakripisyo, yung willing na maghintay. Yung taong kahit anong mangyari, hindi ka niya hahayaan mag-isa. Alam mo ba, ang pagiging mahalagang parte sa buhay ng isang tao ay isang bagay na pwede mong tawaging kayamanan. Kapag ang isang tao ay mahalaga para sa'yo, handa kang ipakita sa kanya kung gaano sila kahalaga sa pagrespeto mo sa kanya, sa pagbibigay ng importansya sa oras at nararamdaman niya. Napakaswerte mo nga kung mahalaga ang turing sa'yo ng isang tao. Kapag kaya niya maglaan ng oras para makasama ka, yung hindi siya naghahanap ng rason para lang hindi ka niya masamahan. Kasi yung taong yun, hindi ka niya hahayaang masaktan. Yung taong yun, hindi niya hahayaang mawala ang tiwala na ibinigay mo sa kanya. Kaya kahit anong mangyari, hindi niya hahayaang mauwi sa limot ang mga pangako na binitawan niya. Hindi mo masarap kasama yung taong pwede mong makausap kahit anong bagay, masaya man o malungkot. Yung makikipagpalit ng bag sa'yo para hindi ka mabigatan. Yung okay lang na madumihan ng kamay niya basta malaman lang na malinis ang uupuan mo. Yung kaya niyang magbading-bading mapatawa ka lang. Yung sa lahat ng trip magkasama kayo, pagtawanan man kayo ng ibang tao, okay lang kasi ang tanging mahalaga ay masaya kayong magkasama. Yayakapin ka kahit pawis na pawis ka. Tanggap ka kung sino ka. Tanggap ka kung ano ka. At higit sa lahat, alam at ramdam mong mahal ka. Kaya kapag minsan sa buhay mo nakilala mo ang taong to, huwag mo siyang hayaan mawala at huwag mo nang bitawan pa. Kasi kung tunay na pagmamahal talaga ang hinahanap mo, sa kanya mo yun maharamdaman. Nakakasigurado ako. Pero paano kung yung taong yun ay hindi mo naman gusto at ang turing mo sa kanya ay hanggang kaibigan lang? Anong gagawin mo? Sana kapag ganun sabihin mo sa kanya to kaagad. Sana wag mo lang siyang hayaan mag-effort at gamitin ang oras niya para lang sa isang pangarap na hindi niya pwedeng makamit. Sana isipin mo kung karapat-dapat ka ba sa atensyon at oras na nilalaan niya para sa'yo. At sa pagmamahal na kanyang ipinadarama. Kasi siya, sa mga mata niya, ikaw ang nararapat na tao para sa kanya.
Sa mga mata niya, karapat-dapat kang makasama niya. Sa tingin niya, hindi masasayang lahat ng effort niya para lang sa taong tulad mo. Kasi siya, napakahalaga ng turing niya sa'yo. Kasi siya, alam niya sa sarili niya na mahal ka niya. Kasi ang lalaki, hindi yan mag-exert ng effort, lalo na kung alam niyang sayang lang. Mas pipiliin pa niyang tumambay kasama ang mga kaibigan niya at manood ng pelikula o maglaro ng computer. Pero kung kaya niya yun, ipagpalit para lang sa'yo, napakaswerte mo at nasa iyo ang atensyon niya. Alam mo ba kung bakit importante ang bagay na ito? Kasi ito lang yung magagawa mo para sa kanya, lalo na kung hindi mo siya gusto. Ito lang yung bagay na magagawa mo para maipakita mo sa kanyang marespeto at pakialam ka sa kanya. Ito lang yung tanging paraan para mabawasan ang sakit na maharamdaman niya. Kasi kung alam mo naman sa sarili mo na hindi mo siya gusto, bakit mo pa siya hahayaang umasa? Bakit mo pa siya hahayaang maniwala sa isang pangarap na tanging siya lamang ang nakakakita? Kung idadahilan mo sa akin na ayaw mo siyang masaktan, nakataas ang kitnang daliri ko para sa'yo. Kasi kahit anong mangyari, hindi mo yun may iwasan. Oo, masakit kapag nang-reject ka ng isang tao. Pero hindi ba mas masakit kapag sa tagal-tagal ng paghihintay mo, wala ka rin namang mapapala? Kahit naman kasi anong mangyari, ngayon man o bukas mo yung sabihin sa kanya, masasaktan at masasaktan mo pa rin siya. Alam mo kung bakit? Kasi mahal ka niya. Di na muling luluhatin at pipilitin pang ikaw ay aking ibigin hanggang sa walang hanggan. Di na makikinig ang isip ko'y lito, malaman mo sana ikaw. Pero kung nasabi mo naman na ang dapat mo sabihin sa kanya at hindi pa rin siya tumigil, doon mo siya pwedeng hayaan sa mga pinaggagawa niya. Kasi kahit na mangyari, at least ginawa mo na yung parte mo. Ginawa mo na ang naharapat. At sa'yo na mismo nang galing ang salitang, hindi kita kayang mahalin na higit pa sa isang kaibigan. Na muli mahagan, dahan-dahan mong bitawan puso kong di makalaban, dahil minsan mong iniwan. Nakakalungkot lang na marami lang talagang tao na hindi nila kayang tanggapin sa sarili nilang hindi sila gusto ng taong gusto nila, yung hindi sila mahal ng taong mahal nila. Kaya kahit anong mangyari, patuloy at patuloy pa rin silang umaasa. Pero hayaan mo na, kasi ang tao nagbabago lalo na kung paulit-ulit na nangyayari sa buhay niya. Kahit gaano ka pa kasigurado sa posisyon mo sa buhay niya, kapag siya'y biglang napagod at nakaramdam ng kawalan ng pagpapahalaga, kahit isa ka pa sa pinakamahalagang tao sa buhay niya, magagawa ka niyang tiisin
para malaman mo lang na iba kapag nawala siya. Damdamin ko at kung hindi man para sa akin ang inalay mong pag-ibig na di na rin aasa pa nang muli mahal ka. Dahan-dahan mong bitawan puso kong di makalaban dahil minsan mo